Nang sandaling yon, tinanong ni Hongjin si Chungpang kung matagal na ba siyang nakatira sa bundok ng Mount Hua. Nagsalita naman si Chungpang na siya ay nakatira na doon noong siya ay maliit pa lamang. Habang siya ay pinagmamasdan ni Taekyang, siya ay napaisip tungkol sa unang sinabi ni Hongjin na siya ay isang eunuch. Kung saan ang mga Chinese eunuchs na tulad niya ay kinakapon o pinupugutan ng ari, kaya pinagmamasdan ni Taekyang ang kanyang kasuutan, at iniisip kung totoo ba ang chismis tungkol sa kanila. Nang siya ay mapansin ni Hongjin, siya ay tinanong kung ano ang kanyang tinitingnan. Nagpalusot naman si Taekyang na inakala niyang mayroon isang bagay sa kanyang damit. Kung saan iniba nito ang usapan at nagtanong kay Hongjin kung paano nakapasok si Li Peng sa pagiging sundalo. Nagsalita naman si Hongjin na siya ay nakapasok sa military matapos siya makapasa sa military exam. At pagkatapos ng lahat ng iyon, naging maayos na ang lahat para sa kanya. Nagpahayag naman si Taekyang na ito ay kanyang inaasahan mula sa disipulo ng sekta ng Mount Hua. Nagsalita naman si Hongjin na hindi niya masasabi na ito ay ganap na walang kaugnayan, pero hindi naman ito tiyak na ganoon. Dahil talagang mahirap maging third grade associate commander sa loob lamang ng 10 taon. Napaisip naman si Taekyang sa kanyang pagsabi ng third rank. Samantala inihayag ni Hongjin na ito ay isang mataas na ranggo ang posisyong ito. Sapagkat mayroon lamang 4 nito sa bawat lalawigan, at sa kanyang kaso, ang posisyon ni Li Peng ay isa sa 3 pinakamataas na posisyon sa militar. Kung saan inihayag nito na si Li Peng ay isang third-rank official at siya naman ay isang commanding sub-prefect, at ang kasunod nila ay ang general commander, at ang mas pinakamataas sa kanilang lahat ay ang hari ng Changshan. Kung ihahambing kay Associate Commander Li Peng na umangat sa posisyong yun dahil lamang sa kanyang kakayahan, ang kasalukuyang commander naman ay walang silbi. Sapagkat ipinanganak ito sa magandang pamilya at nakatanggap siya ng maraming suhol sa iba. Sinabi rin ni Hongjin na makikita talaga nila kung gaano kalaki ang kanyang kapabayaan, sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa dami ng mga bandido sa bundok na namamasyal sa paligid kapag nabasag na ang checkpoint sa Mount Heng. Nagsalita si Taekyang na kung ganitong klase lamang ang mayroon silang commander, ay mas mabuti sanang gawin nila ito, pero bago niya tapusin ang kanyang sinabi, ay agad na dumugtong si Hongjin, kung nais ba niyang alisin ang walang silbi na commander. Dito ay kanyang sinabi na siya ay itinalaga ng direkta ng kanyang kaharian. Kaya ganito rin ang mangyayari sa kanyang pagtanggal. Dahil tanging ang kataas-taasan rin ang siyang makakaalis sa kanya. Gayunpaman, siya ay nagsabi na nakakatuwang isipin pa rin na wala siyang ibang kasakiman. Nagpahayag rin si Hongjin na siya ay mahilig din sa mga suhol kaya wala siya sa posisyon para murahin siya. Sa puntong yon, naisip ni Taekyang na hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin na siya ay tapat o walang hiya. Sapagkat medyo nakakabigla na marinig ng diretsyo na ang mga pampublikong opisyal na ito ay mahilig sa suhol. At mula sa wala, nagtanong si Hongjin sa bida kung alam na ba niya ang tungkol sa ganitong bagay. Dito ay tinanong ni Taekyang kung ano naman ito. Sa oras na yon, bigla na lamang sinambit ni Hongjin na siya ay walang ari. Samantala si Chungpang ay nagtataka kung ano ang kanyang pinagsasabi. Sinabi ni Hongjin na siya ay isang eunuch, kaya totoo ang kasabihan tungkol sa kanila na sila ay pinuputulan ng mga ari. Dahil dito, namutla si Taekyang matapos sabihin ito ni Hongjin sa kanyang harapan. Wika pa niya na hindi niya inaasahan na sambitin nito ng direkta sa kanya ang mga ganitong bagay. Kaya siya ay nag-iisip kung paano nga ba niya sasagutin ito ng maayos o magbigay ng mabuting reaksyon. Dahil dito, nagsalita na lamang si Taekyang na ikinalulungkot niya marinig ang ganitong bagay. Sinabi naman ni Hongjin na wala siya dapat ikaawa sa kanya. Sapagkat hindi naman siya nagsisisi sa kanyang desisyon. Nagsalita si Hongjin na sa panahon na ang pamilya nila ay nagugutom na sa kamatayan ay kailangan niyang gawin ang anumang bagay. Kaya't wala siyang balak na mamuhay ng may integridad. Samantala si Chungpang ay nagtataka na nagtanong sa bida kung ano ang eunuch, kung saan siya ay pinapatahimik ni Taekyang sa pagsasalita. Nagtanong ulit si Chungpang sa bida kung maaari ba niyang ikwento ang ibig sabihin ng eunuch sa kanya. Samantala iniisip ni Taekyang na hindi niya pwedeng sabihin ito sa kanyang harapan, dahil sigurado siyang sasabihin na naman ni Chungpang na hindi pa siya nakakita ng tao na walang ari o bayag. Subalit sa hindi inaasahan, sinabi ni Hongjin kay Chungpang na ang eunuch ay ang mga tao na walang ari. Dahil dito, nagbigay ng isang masigla na wow na reaksyon si Chungpang na hindi pa siya nakakita ng tao na walang ari.
Kasabay nito, pinagalitan siyang sinigawan ni Taekyang na siya ay tumahimik dito. Habang si Hongjin naman ay tumatawa sa kanilang dalawa. Ilang sandali, nasisimulan na nilang natatanaw ang lugar ng pamilya Jin ng Taiyuan mula sa itaas ng bundok. Lumipat naman ang eksena sa isang silid ni Wei Qiang, kung saan siya ay tinatambakan ng maraming mga gawain. Dito ay kanyang sinabi kay Wei Pang na siya ay kanyang tulungan, dahil mukhang mamamatay na siya sa sobrang dami ng kanyang gawain. Sinagot naman siya ni Wei Pang na tapusin niya muna ang kanyang mga gawain bago pa man siya mamatay, dahil siya ay kanyang bibigyan ng napakagandang funeral na hinding-hindi niya makakalimutan. Sumagot naman si Wei Qiang na siya ay walang pinagkaiba sa mga demonyo. Wika pa niya na hindi niya makakayanan na gawin ito mag-isa. Nagpahayag si Wei Pang na siya naman ang may kasalanan sapagkat pinaalis niya ang iba niyang mga manggagawa. Sa oras din na yun dumating ang isa nilang tauhan at tinawag ang kanilang pinuno na si Wei Qiang. Kaagad namang lumingon si Wei Qiang sa kanya at nagtanong kung ano ang kanyang kailangan. Inihayag ng kanyang tauhan na mayroong dumating na mensahero galing sa provincial official ng lalawigan ng Shanxi at siya ay naririto ngayon. Kaya wika niyang tanong kung ano ang kanyang gagawin dito. Nagkatinginan naman ang dalawa sa naging salaysay ng tauhan ng pamilya Jin. At ilang sandali, dumating ang lalaki mula sa provincial official ng Shanxi at nagpahayag ng kanyang pagbati sa mahal na pinuno ng pamilya Jin ng Taiyuan. Wika niya na siya ay naparito dahil mayroon siyang ulat na sasabihin galing sa provincial official. Dahil dito, nagtanong si Wei Qiang kung ito ba ay mayroong kaugnayan sa kanyang kapatid. Nagsalita ang tauhan ng provincial official sa kanya ng oo at sila ngayon ay magkasama na papunta dito sa Taiyuan. Naisip ni Wei Qiang na ayon sa mga chismis, siya ang pinakamalapit na tagapayo ng hari ng Changshan at ang pinakamaimpluwensyang tao. Naisip rin niya kung bakit kaya ang ganitong klaseng tao ay pupunta dito. Wika pa niya sa kanyang isip na hindi siya gagawa ng mga ganitong hakbang ng walang dahilan. Nagpahayag naman si Wei Pang sa mensahero ng provincial official na kahit na ang opisyal ng lalawigan ay isang mataas na opisyal na naglilingkod sa bansa, ang kanyang biglaang pagbisita ng walang paunang appointment ay walang pinagkaiba sa pagmamaliit niya sa kanilang pamilya. Dahil dito, nagbigay ng nakakatakot ng pagmumukha si Wei Pang sa kanya at sinabihan siya na kung ito ba ay kanilang naiintindihan. Tumugon naman ang mensahero na siya ay sumusunod lamang sa utos ng kanyang opisyal upang ihatid ang kanyang mensahe. Nagsalita naman si Wei Qiang at pinigilan ang kanyang martial master na si Wei Pang. Wika pa niyang tanong sa mensahero kung ano ba ang ipinadalang ulat ng provincial official. Inihayag ng mensahero na ipinapasabi raw ng provincial official sa kanya, na nais niyang iparating ang kanyang paunang paghingi ng paumanhin para sa biglaan na kawalang galang na kanyang pagbisita. At pagkatapos, ibinigay ng mensahero ang isang sulat kay Wei Qiang kung saan sinambit nito na ito ay kanyang mauunawaan lamang kapag binuksan na niya ang sulat na ito. Sa puntong yun, binuksan ni Wei Qiang ang ibinigay na sulat ng mensahero habang si Wei Pang ay nagtataka kung ano ang laman nito. Ilang saglit, mayroong nagbukas ng pintuan sa kanilang silid, kung saan pumasok si Mu Qiang at nagtanong sa kanyang kapatid na kung siya raw ay kanyang ipinapatawag. Habang siya ay nagtatanong sa kanyang kapatid, bigla niyang napansin ang kanilang pagmumukha ni Wei Pang na tumatawa at nagagalak. Dito ay nasiyahan si Wei Qiang sa nakalagay na magandang alok sa sulat. Wika pa niya na isang mahalagang bisita ang darating ngayon. Sinabi naman ni Wei Pang na kailangan nilang maghanda at bigyan ng isang pagsalubong ang bisita. Nagtanong naman si Mu Qiang kung sino ito ang isang mahalagang bisita na kanyang tinutukoy. Ngunit mayroon napansin sila Wei Pang at Wei Qiang sa kanya. Dito ay nagtakip ng mga ilong ang dalawa kung saan sinabi ni Wei Qiang kung kakatapos lang ba niya sa kanyang training. Wika naman ni Wei Pang na naamoy pa niya ang kanyang mabahong pawis dito. Naghayag naman si Mu Qiang na ito'y normal lamang sa isang tao na magpawis matapos magsanay. Kaagad naman nagsalita si Wei Qiang sa kanya na siya ay maghugas at bumalik dahil ang kagalang-galang na bisita ay paparating na. Kasabay nito nagsalita rin si Wei Pang na bilisan na niya ang kanyang pagkilos. Sa pagkainis ni Mu Qiang, siya ay nagtanong sa dalawa kung sino na naman ba ang bisita na darating upang sila ay kumilos ng ganito. Sa oras na yon, nagpapawis na inihayag ni Wei Qiang sa kanyang kapatid na isang malaking investor ang pupunta sa kanilang pamilya ngayon. Wika pa ni Wei Pang na kung ito ba ay kanyang naiintindihan na ba ngayon. Kaya sinabi nito ulit kay Mu Qiang na siya ay kumilos na at magbihis.
Nang dumating sila Taekyang, siya ay nagtataka kung ano ba namang pakulo ito ng kanyang pamilya. Wika pa niya sa kanyang isip na hindi naman birthday ni Buddha para maglagay sila ng ganito. Dahil dito, nahihiya ang bida sa ginawang pagkilos ng kanyang pamilya. Nagsalita naman si Hongjin na hindi niya ito inaasahan na siya ay bigyan ng ganitong pagsalubong sa kanya. Kasabay nito, namangha naman si Chungpong sa lugar ng pamilya Jin ng Taiyuan. Kaagad namang tinanong ni Hongjin ang batang master kung alam ba niya kung ano ang nagiging dahilan ng matibay na ugnayan sa pagitan ng mga tao. Dito ay kanyang sinabi na ito'y dahil sa pera, wika pa niya na narinig nito na kahit mga multo ay mabibili gamit ang ginto at pilak, kaya hindi imposible na kahit ang buhay na tao ay madadala rin gamit nito. Sumagot naman si Taekyang na hindi siya sigurado dito, sapagkat hindi madaling kumbinsihin ang kanyang nakatatandang kapatid para sa ilang kasing na pilak. Tumawa namang nagsalita si Hongjin sa kanya na hindi iilang kasing lamang ang kanyang ibinigay, sapagkat nagbigay siya ng libo-libong pera at pilak sa kanyang kapatid. Sa puntong yon, nag-isip ang bida na kung ito ay kanyang susumayan, ay tiyak na isang malaking halaga ito ng pera at kung ikukumpara nito sa totoong buhay, aabot ito sa milyon-milyong halaga. Sinambit naman ni Hongjin sa kanya na kailangan niya ring gumamit ng kaunting awtoridad sa pagkakataong ito. Nagtanong naman ang bida kung bakit niya ginawa yon, sapagkat napakalaking halaga ang kanyang naibigay sa kanila. Sumagot naman si Hongjin na ito ay para sa kanilang magandang relasyon sa hinaharap. Sinabi rin niya na sa halip na pera, marami pang ibang bagay ang tinuturing na mahalaga ng kasalukuyang pamilyang Jin ng Taiyuan. Sapagkat ang digmaan ay hindi natatapos sa pagkapanalo at pagsakop ng teritoryo ng kaaway. Nagsalita rin si Hongjin na sa mga panahong tulad nito, mas mahalaga ang tulong na kanilang natatanggap, at iyan ang natutunan niya matapos niyang maranasan ito. At bukod dito, nagustuhan rin niya ang ikatlong batang master ng pamilya Jin, kaya mas ginamit pa niya ang kanyang kapangyarihan. Tanong pa niya sa bida kung naiintindihan ba niya ang kanyang nararamdaman. Ilang saglit, dumating sina Waikyang sa kanilang harapan kung saan kaagad silang napansin ni Taekyang. Subalit siya ay nagulat nang makita nito ang kanyang dalawang kapatid at si Waipang na mayroong hawak na banner na bumabati sa mahal na emperor at hari. Samantala si Mukyang ay nahihiya sa mga pinaggagawa nila ng oras na iyon. Sumagot naman si Hongjin na siya ay masaya na makita niya silang lahat. Sa pagkakataong yon, si Chungpang ay tahimik lamang sa kanilang likuran at tila mayroong iniisip. Ilang sandali, siya ay nagwika sa kanyang sarili na sila ay kanyang natagpuan na. Kaagad namang nagpakilala si Waikyang sa provincial official, wika pa niya na isang malaking karangalan para sa kanya na siya ay kanyang makilala. Inihayag niya naman sa kanila na siya ay labis na natutuwa sa pagtanggap ng ganitong engranding pagtanggap mula sa malaking pamilya Jin ng Taiyuan. Nagsalita rin siya na mangyaring tawagin siya nila sa pangalang Officer Hong mula ngayon. Sa puntong yon, naging magkasundo agad ang dalawa, habang ang mga nasa likuran nila ay nakatitig at nag-iisip sa kanilang mga pinagsasabi. Ilang sandali, sinabi ni Hongjin sa kanila na ang kanyang Panginoon ay labis na nasiyahan sa kanilang tanghalian sa pagkakataong ito. Wika pa niya na patuloy na sinasabi ng kanyang Panginoon kung gaano niya mamimiss ang ikatlong batang master ng pamilya Jin. Binanggit rin niya na sa labis ng pagkagusto ng kanyang Panginoon sa bida, muntik na niya sanang hindi sila pauwiin. Tumawa namang sumagot si Waikyang at sumagot na tila ang kanyang Panginoon ay gustong-gusto ang kanyang kapatid. Nagsalita rin si Waikyang na medyo nakakahiya para sa kanya na sabihin ito, ngunit ang kanyang kapatid na si Taekyang ay talagang mayroong isang mahusay na talento. Wika pa niya na kung siya ay ipinanganak sa 5 mahuhusay na pamilya sa halip na sa aming pamilya, hindi na ito magiging kakaiba kung siya ay naging isa sa mga pinakamahusay sa mundo. Nagpahayag naman si Hongjin kay Waikyang na ang kanyang biro ay medyo sobra. Dahil dito, napahinto si Waikyang at nag-isip na nagtanong sa kanyang sarili kung siya ba ay napasobra talaga. Subalit, kaagad nagbigay ng joke si Hongjin at sinabi na si Taekyang ay isang the greatest of all time. Kasabay nito, sinakian rin siya ni Waikyang at nagtawanan silang dalawa. Samantala si Taekyang ay nahihiya na sa mga pinaggagawa ng kanyang kapatid. Pagkatapos, nag-alok si Waikyang kay Hongjin na siya ay naghandog ng kainan para sa kanyang pagsalubong, kaya nagmungkahi ito kay Hongjin na sila ay mag-inuman sa loob. Nagpahayag naman si Hongjin na siya ay hindi na umiinom. Dahil wala nang may natirang inumin sa kanilang lugar dahil ito ay kanyang inubos na.
Tumawa naman si Wei Qiang sa kanyang biro, habang si Tae Qiang ay iniisip na ang dalawang ito ay nagkakasundo at nagkakamabutihan. Sa puntong yon, pinagmasdan nila ang dalawa na masayang lumalakad papasok sa loob. Dahil dito, nagtanong si Wei Pang kay Tae Qiang kung siya ba ay isang provincial official talaga. Sumagot naman si Tae Qiang na nakakalungkot man isipin ngunit ito ang katotohanan. Pagkatapos, sinambit ni Wei Pang na narinig niya na si Hong Jin ay isang lalaki na pinaputol ang kanyang ari, ngunit hindi niya inaasahan na ganito pala siya walang kakwenta-kwenta. Dahil dito, napaisip ang bida kung bakit ganoon na lamang na naging masiglang tumugon si Wei Qiang sa kanya. Pinunit naman ni Mu Qiang ang hawak na banner at nagpahayag sa kanila na ganoon talaga si Hong Jin. Binanggit rin niya noong nakaraan, palihim na hinipuan siya sa kanyang balikat ng baklang yon. Wika pa niya na gusto niya sanang baliin ang kanyang mga kamay, subalit pinigilan lamang niya ang kanyang sarili. Kaagad naman siya nagpasintabi sa kanila, sapagkat meron pa siyang mas importante na kailangang gawin. Tinukso naman siya ni Tae Qiang at tinanong na marahil siya ay mag-e-ensayo na naman ulit. Dahil dito, seryosong tinanong ni Mu Qiang si Tae Qiang kung mayroon pa bang mas mahalaga sa isang martial artist maliban sa pagsasanay. Kaagad namang inilayo ni Tae Qiang ang kanyang tingin at sinambit na wala nang mas mahalaga pa kaysa sa pagsasanay. Ilang sandali, nagpahayag si Chung Pang sa kanya na sinasabi nito ang eksaktong parehong bagay tulad ng kanyang lolo. Pagkatapos, napansin ni Wei Pang ang batang lalaki, kung saan siya ay napatanong sa kanyang isip kung sino naman ang taong ito. Sinambit rin niya na kahit siya ay isang bata, ang kanyang enerhiya ay hindi pangkaraniwan. Pareho naman silang dalawa iniisip ni Mu Qiang, wika pa nito sa kanyang isip na maaari siya ay nasa mas mataas na antas ng pagiging martial master. Dito ay sinabi ni Tae Qiang na nakalimutan niyang ipakilala ang batang ito. Ipinakilala ni Tae Qiang sa kanila na siya ay si Champang galing sa sekta ng Mount Hoa. Kaagad namang inulit ni Champang ang kanyang pangalan sa kanila, kung saan sinambit nito na ilang araw pa lang siya sa Shanxi, at bago yon, siya ay nanggaling sa Hainan at isang buwan ang nakalipas nasa Hubei siya. Ngunit kaagad naman pinahinto siya ni Tae Qiang sa kanyang mga pinagsasabi. Dahil dito, nagtaka naman ang dalawa sa hindi pangkaraniwang pag-iisip ni Chung Pang. Pagkatapos, kaagad na ipinaalam ni Tae Qiang sa kanilang dalawa na siya ang disipulo ng kilalang Sword Saint. Matapos nilang marinig ang pahayag ng bida, sila ay nabigla at nagulat. Sabay namang itinanong ng dalawa sa kanya kung totoo ba na siya ay ang disipulo ng Sword Saint. Tumugon naman si Champang ng oo, wika pa niya na siya ay kanyang lolo. Hindi naman makapaniwala si Wei Pang sa kanyang narinig, habang si Mu Qiang ay nagulat na siya ay isang apo ng Sword Saint. Sumagot naman si Champang sa kanila na hindi rin niya nalaman ang mga bagay na ito kung hindi siya bumaba ng bundok. Kaagad namang tinawag ni Mu Qiang sa pangalang Young Master si Champang, kung saan tinanong nito kung ang master na si Mi Jonghak ay bumaba rin ba sa bundok. Dito ay kanyang sinabi na siya lamang ang tumakas ng tahimik, dahil may ilang tao sana na gusto niyang makilala. Dahil dito nadismaya si Mu Qiang nang malaman niyang hindi bumaba sa bundok ang tanyag na master na si Mi Jonghak. Sa puntong yon, tinanong ni Champang kung sino naman sa kanilang dalawa ang The Ten Dragons and Phoenixes na si Heavenly Jin Blade. Tumugon naman si Mu Qiang na siya ang tinatawag na Heavenly Jin Blade. Wika pa niyang tanong kung bakit. Masayang inihayag ni Champang na sa wakas siya ay kanyang nahanap na rin. Wika pa niya na kay tagal na siyang naghahanap sa kanya mula pa sa akademya sa Hainan hanggang dito. Nagtataka na tinanong naman ni Mu Qiang kung siya ba ang kanyang tinutukoy. Habang si Tae Qiang ay nagtataka na ang tao pala na kanyang hinahanap ay si Jin Mu Qiang. Sinabi ni Champang na dahil silang dalawa ay malapit sa isa't isa, naisip niyang hindi ito masamang simula para sa kanyang unang pagsabak sa duelo. Ipinaliwanag ni Champang na siya ay nakapagdesisyon na habang bumababa sa bundok, na siya ay hindi babalik hanggang hindi niya natatalo ang lahat ng kinabibilangan ng Ten Dragons at Phoenixes. Kasabay nito, inilabas ni Champang ang kanyang napakalakas na aura. Sa oras na yon, ramdam ni Wei Pang ang tindi ng enerhiya na pumapalibot sa kanya. Naisip naman ni Tae Qiang na ito ang Violet Dawn Divine Art na kanyang unang ipinakita sa kanya. Pagkatapos, nanatiling tahimik si Mu Qiang sa mga oras na yon. Habang umaapaw ang mga nakapalibot na aura ni Champang, bigla na lamang ngumiti si Mu Qiang sa oras na yon, kung saan siya ay unting-unti na naglabas rin ng kanyang enerhiya.
Sa puntong yon, ginamit ni Mukyang ang napakalakas nitong aura na siyang umikot sa buong katawan nito. Dito ay nagmuni-muni si Mukyang ang tungkol sa isang alamat na swordsman, na umabot sa kataas-taasang antas ng espada o lampas pa dito, siya ay si Sword Saint Mei Jonghak. Naisip ni Mukyang na upang malampasan niya ito balang araw, hindi niya kailanman nakakalimutan ang kanyang pangalan mula nang unang kuha nito ng kanyang espada. At siya ang pangunahing tauhan ng alamat na muling sumulat ng kasaysayan ng Miriam ilang dekada na ang nakalipas. Kung saan ang kanyang layunin na nakaukit na sa kanyang mga buto sa pamamagitan ng araw-araw niyang pagsasanay. At sa sandaling ito, ang taong nagmana ng lahat mula sa Sword Saint na si Mei Jonghak ay nasa harapan na niya ngayon. Dito ay sinabi ni Changpeng ang naging pahayag ng kanyang lolo, na siya ay walang halaga o malayo lamang sa Ten Dragon at Phoenixes kaya huwag siya dapat na magyabang. Sumagot naman si Mukyang sa kanya na siya ay malakas at maaari niyang magarantiya yun sa kanya. Tumugon si Changpeng na hindi pa siya sigurado noong una na ganito siya kalakas, subalit ngayon ay nagkaroon na siya ng ideya. Nagtanong naman si Mukyang kung ito ba'y matapos nilang magkita ngayon. Dito ay sumagot siya ng oo at naghayag na matapos nilang makilala ang isa't isa, siya ay medyo nagulat sa kanya. Iniisip naman ni Mukyang na siya ay isang kawili-wiling tao. Sapagkat siya ay nagmamay-ari ng napakataas na antas ng martial arts na maihahambing o higit pa sa mga nakatatandang pinuno ng nangungunang 10 sekta. Ngunit siya ay naiiba sa kanila dahil siya ay totoo at tapat. At isang martial artist na hindi angkop na mabuhay sa Miriam. Kabaligtaran ng isang tao na kilala niya. Dito ay kanyang iniisip ang laban nila ni Pungyang, kung saan alam na niya sana ang kahihinatnan ng kanilang away. Subalit siya ay nasasayangan sapagkat hindi niya nagawang maipakita ang lahat ng kanyang kakayahan laban sa isang master tulad niya. Kaya siya ay napaisip sa bida kung ano kaya ang gagawin ni Taekyang sa ganitong sitwasyon. Sa puntong yon, nagbigay ng nakakatawang reaksyon si Taekyang, kung saan siya ay dahan-dahan na bumigkas sa kanyang kapatid na ito na ang kanyang katapusan. Dahil dito, nainis ng lalo si Mukyang sa kanya at tumitig ng masakit. Wika pa niya sa kanyang isip na siya ay kanyang papatayin. Samantala si Taekyang ay nagtakip ng kanyang mga bibig. Kaagad namang bumalik ang tingin ni Mukyang sa kanya, matapos sabihin ni Changpeng na nabanggit ng kanyang lolo na walang kinakailangang paghahanda na posisyon sa isang duelo. Sumagot naman si Mukyang sa kanya na ganoon rin ang kanyang nararamdaman. Ilang sandali, sabay silang dalawa na sumugod ng pag-atake, kung saan ang kanilang mga sandata ay nagsalpukan.